Ipinakita ng mga satellite image na ibinahagi ni @MT_Anderson sa X, ang America-class amphibious assault ship na USS Tripoli, LHA-7, na mabilis na naglalayag patungong Middle East mula sa Pacific Ocean. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang barko ay may dalang 31st Marine Expeditionary Unit, MEU, na binubuo ng humigit kumulang 2,200 hanggang 2,500 na Marines at Navy sailors mula sa Okinawa, Japan. Ang Tripoli ay kilala rin bilang Lightning Carrier dahil kaya nitong maglunsad ng F-35D stealth fighters. Nakita ang Tripoli kasama ang dalawang escort ships na tumatawid sa South China Sea at dumaan sa Singapore Strait, Bashi Channel patungong Arabian Sea. Ang pag-deploy na ito ay nagaganap sa gitna ng tumitinding labanan sa pagitan ng US, Israel at Iran, Operation Epic Fury. Ang presensya ng Tripoli ay nagpapahiwatig ng posibleng pagpapalakas ng ground forces sa rehiyon o pag-secure sa Strait of Hormuz. Dahil sa paglipat ng Tripoli mula sa Asia, nabawasan ang mga US naval assets na nagbabantay malapit sa Taiwan. Layunin nila ang seguridad sa Strait of Hormuz, na muling buksan at protektahan ang mahalagang shipping lane na ito, kung saan dumadaan ang mahigit 20% ng supply ng langis sa mundo. Bahagi ito ng estratehiya ni Presidente Donald Trump upang protektahan ang mga kaalyado ng Amerika sa rehiyon mula sa mga pag-atake ng Iran. Ang 2,500 Marines ay dagdag sa tinatayang 50,000 tropa ng US na kasalukuyan ng nasa Middle East. May mga ulat na naglagay ang Iran ng mga naval mine sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Noong March 10, 2026, iniulat ng US Central Command na winasak nila ang 16 na Iranian vessel na pinaniniwalaang naglalatag ng mga mine. Dahil sa banta, halos tumigil ang pagdaan ng mga barkong pangkomersyo sa strait, na nagdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Bilang isang rapid response force, ang mga Marines ay sinanay para sa mga operasyon sa dagat at lupa. Ayon sa mga eksperto sa militar, maaari nilang sakupin ang maliliit na isla malapit sa mga shipping lane upang maglagay ng air defense systems o isang defense dome para sa mga dumadaang barko at magbibigay sila ng proteksyon sa mga convoy ng mga barkong may dalang langis at iba pang kargamento. Posibleng gamitin ng mga tropa para sa mga direktang pag-atake sa mga estratehikong lokasyon ng Iran, tulad ng Kharg Island na isang pangunahing oil hub. Makikipagtulungan sila sa mga F-35 fighter jets at iba pang sangay ng militar para sa mas malawak na operasyon sa himpapawid at cyber. Sa kabila ng layuning panatilihin ang seguridad, inaasahan ding ang pagdating ng mga karagdagang tropang ito ay lalong magpapataas ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Nanawagan si US President Donald Trump sa humigit kumulang 7 hanggang 8 bansa, kabilang ang mga kaalyado sa NATO, United Kingdom, Japan, at maging ang China, na magpadala ng mga warship para bumuo ng isang naval coalition. Naghahanap ng suporta ang United States sa mga kaalyado nito upang magpadala ng mga warship sa Strait of Hormuz matapos ang serye ng mga pag-atake ng Iran sa rehiyon. Layunin nitong tiyakin ang seguridad ng mga oil tanker, ngunit tinanggihan o inaatubili ang ilang bansa at ang European Union na sumali dahil sa takot sa paglala ng tensyon. Ang panawagang ito ay ginawa upang makabuo ng isang internasyonal na alyansa na magtitiyak na mananatiling bukas at ligtas ang mahalagang daanang dagat sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang mga bansa na tumanggi sa panukala, kabilang dito,
ang Italy, Spain, Japan, Norway, Canada, Australia, Germany. Samantala, ang ibang mahahalagang bansa ay mas maingat o hindi patiyak ang posisyon ay ang France, United Kingdom, China, Netherlands at South Korea. Dahil maraming kaalyado ang tumanggi o hindi pa nagdedesisyon, tila nahihirapan ang Washington na makakuha ng malawak na internasyonal na suporta para sa misyong ito. Ipinapakita ng sitwasyong ito ang lumalaking pagkakahati ng mga power sa mundo kung paano haharapin ang tumitinding tensyon sa rehiyon, at nagbubukas ng mga tanong kung gaano kalakas ang suportang maaasahan ng Estados Unidos sa posibleng sigalot sa dagat. Layunin nitong protektahan ang mga commercial vessels at muling buksan ang Strait of Hormuz na kasalukuyang barado dahil sa mga drone at missile attack mula sa Iran. Ipinunto ni Trump na ang mga bansang ito ang pangunahing nakikinabang sa langis na dumadaan sa strait, habang ang US ay hindi na gaanong dumedepende rito. Tumanggi ang mga bansa tulad ng Germany, Spain, at Italy, na nagsabing, hindi ito ang kanilang giyera, at ayaw nilang madamay sa direktang labanan sa Iran. Nagpahayag ng pag-iingat ang France ay nagpapatakbo ng sariling naval mission para sa maritime security ngunit hindi para sa direktang opens iba. Dahil sa pagbara sa strait, kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis sa mundo, tumaas ang presyo ng crudo sa mahigit $100 kada bariles. Maraming Pilipinong marino ang na-stranded o nadamay sa mga pag-atake. May ulat din ng isang Pilipinong seafarer na nawawala matapos tamaan ng missile ang isang tugboat. Pinatupad ng Iran ang Naval Clearance Rule, kung saan kailangang makipag-coordinate ang bawat barko sa Iranian Navy bago dumaan sa strait. Pinapayagan ng Iran ang pagdaan ng mga barkong may kaugnayan sa China, India, at Pakistan, habang mahigpit na hinaharangan ang mga barkong mula sa US at Israel. Ginamit ng Iran ang kanilang mahabang baybayin para magtanim ng mga naval mines at maglunsad ng mga drone at missile attacks laban sa mga cargo ships, na nagpahirap sa US na garantyahan ang seguridad ng ruta. Ginamit ng bagong Supreme Leader na si Mojtaba Khamenei ang strait bilang pananakot laban sa US at Israel upang ipatigil ang mga airstrike sa kanilang mga pasilidad. Dahil 20% ng pandaigdigang langis ay dumadaan dito, ang blockade ay direktang nagdudulot ng krisis sa enerhiya at mataas na inflation sa maraming bansa. Maraming shipping companies ang pinipiling dumaan sa mas mahabang ruta sa dulo ng Africa, Cape of Good Hope, para makaiwas sa panganib sa Strait of Hormuz. Napatunayan ng Iran na sa pamamagitan ng kanilang geographical na bentahe at agresibong taktika, kaya nilang diktahan kung sino ang makakadaan sa pinaka-importanteng choke point ng langis sa mundo, kahit pa nahaharap sila sa banta ng direktang digmaan mula sa Estados Unidos.